Isang dating kalaban ang magbabalik upang tumulong sa ating mga bida. Handa na nga ba uling makipagbakbakan si Ichigo kay Yhwach? Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 681. Last chapter nga ay nasaksihan natin na tuluyang ngang natalo ni Yhwach si Ichigo pagkatapos ay naglabas ito ng isang portal upang pumunta sa Soul Society upang subukang sirain ito. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pag-share at pag-like sa ating mga videos. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter nang ipinakita na sinubukang pigilan ni Renji si Yhwach bago ito makapasok sa loob ng portal gamit ang kanyang shikai. Sinubukan siyang pigilan ni Ichigo ngunit wala na itong natitira pang lakas upang makagalaw. Bago pa man tumama ang shikai ni Renji ay ipinakita na ito ay biglang nagkasira-sira pagkatapos ay ipinakita na hawak-hawak na ni Yhwach ang dulo nito. Binitiwan ito ni Yhwach pagkatapos ay tuluyan na itong pumasok sa portal. Sa sumunod na eksena ay ipinakita naman si Jugram na nakahandusay sa sahig at nanghihina matapos kunin ni Yhwach ang kanyang kapangyarihan. Tila naman naaawa si Uryu habang pinagmamasdan niya si Jugram. Sinabi naman ni Jugram na wag siyang kaawaan nito sapagkat kung inaakala niya na masama ang loob ni Jugram sapagkat ang pakiramdam nito ay tinraidor siya ni Yhwach ay nagkakamali si Uryu. Ang totoo ay napakasaya niya sapagkat mas pinili ni Yhwach na kunin ang kanyang kapangyarihan sa halip na kunin ang kay Uryu at patunay lamang ito na mas importante siya kay Yhwach. Hindi na nakasagot si Uryu sa mga sinabi ni Jugram ngunit halata sa mukha nito na hindi nito maiwasang maawa sa kanya kaya nagpas siya na lamang si Uryu na umalis at iwan si Jugram. Pinigilan naman siya ni Jugram at sinabing ilipat ni Uryu sa kanya ang kanyang mga sugat gamit ang shrift nito bago ito umalis. Ikinagulat naman ni Uryu ang sinabi ni Jugram. Sabi pa ni Jugram na mamamatay din naman siya kalaunan kaya wala ding pagkakaiba kung ililipat ni Uryu ang mga sugat nito sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Uryu kung bakit nasabi iyon ni Jugram. Sinabi ni Jugram na hindi ito ang oras para maawa siya sa kanyang kalaban ngunit hindi pa rin maiwasan ni Uryu na mag-alinlangan. Kaya naman sinabi ni Jugram na walang dahilan upang mag-alinlangan ito sapagkat kung patuloy na pipigilan ni Uryu ang kanyang sarili at patuloy na gagawa ng mga desisyon ng may pag-aalinlangan ay siguradong pagsisisihan niya ito sa huli. Sinabi ni Jugram kay Uryu na dapat gawin niya ito kung gusto niyang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na eksena ay ipinakita si Jugram na malapit ng malagutan ng hininga at punong-puno ng sugat sa katawan mula kay Uryu. Pinapakita na tila ba nagsisisi ito sapagkat hindi nito piniling iligtas ang kanyang kaibigan na si Busby na tulad ng ginawa ni Uryu nang piliin nito ang kanyang mga kaibigan kesa kay Yhwach hanggang siya ay unti-unting nalagutan ng hininga. Nabitawan niya ang kanyang espada at ipinakita na ito ay may nakaukit na simbolo ni Busby sa hawakan nito. Samantala lumipat naman ang eksena kay Rukia na hindi makapaniwala nang malaman ang tinataglay na kapangyarihan ni Yhwach at sinabing walang kahit sino man ang makakatapat sa ganong kapangyarihan. Humingi naman ng tawad si Orihime sa kanya sapagkat hindi nito kayang ayusin ang bangkay ni Ichigo. Sa oras na sirain ni Yhwach ang isang bagay sa hinaharap ay kahit na ang kapangyarihan ni Orihime ay walang magagawa upang baguhin ito. Muling humingi ng tawad si Orihime sa kanila at sinabing dahil sa kanya ay hindi na nila magagawang makipaglaban pa. Ipinakita na pinilit namang itayo ni Renji si Ichigo at sinabing kailangan na nilang kumilos at sundan si Yhwach. Pinigilan naman siya ni Rukia at sinabing kailangan muna nilang mag-isip ng plano bago nila subukang muling kalabanin si Yhwach. Tinanong naman ni Renji kung may naiisip ba itong plano upang matalo ang isang halimaw na tulad ni Yhwach ngunit inamin ni Rukia na wala itong maisip sa ngayon. Sinabi naman ni Ichigo na tapos na ang lahat at wala na silang magagawa habang ipinapakita na tuluyan na itong nawalan ng pag-asa. Nang biglang may sumaksak sa kanyang balikat mula sa likuran. Nagulat sila nang makita na ang sumaksak kay Ichigo ay si Shukuro Sekishima. Dumating si Sekishima kasama si Ginjo gamit ang portal na ginawa ni Yukio upang tulungan si Ichigo na maayos ang kanyang bangkay.
Sinabi ni Sakishima na wala siyang balak makipagkampihan kay Ichigo at ginagawa lamang niya ito sapagkat sinabi ito ni Ginjo sa kanya. Sinabi naman ni Ginjo na pumunta sila upang bayaran ang utang na loob nila kay Ichigo. Sinaksak ni Sakishima si Ichigo sa balikat pagkatapos ay sinabi nito kay Orihime na subukan muli nitong ayusin ang Bankai ni Ichigo gamit ang kapangyarihan ng kanyang Sonten Keshen. Matatandaan natin na si Sakishima ay may full-bring ability na tinatawag na Book of the End. Sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang target ay kaya niyang i-modify ang nakaraan nito at baguhin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Sinabi ni Sakishima na kahit nagawa ni Yhwach na sirain ang Bankai ni Ichigo sa lahat ng posibleng hinaharap ay kinakailangan lamang niyang bumuo ng isang nakaraan ni Ichigo gamit ang kanyang full-bring ability kung saan hindi ito nangyari. Pagkatapos ay maaari nang muling gamitin ni Orihime ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang Bankai ni Ichigo. Pagkatapos ay ipinakita ngang muling nabuo ito gamit ang kapangyarihan ni Orihime. Sinabi ni Sakishima na dahil dito ay tingin niya na bayad na ang pagkakautang nila kay Ichigo at tinanong niya kung sang-ayon ba ito sa kanya. Sumang-ayon naman si Ichigo habang ipinapakita na muli itong napuno ng pag-asa matapos maayos ang kanyang Bankai. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe para mapanood mo ang kasunod.